we are to find. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will His heart was broken, mine was mended. He became sin, now I'm clean. The cross He carried bore my burden. The nails that held Him set me free. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. His scars of suffering brought me healing. He spilled His blood to fill my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy untold. His life for mine, His life for mine. How
Magtitestimony po si Sister Gemma Hindi, tawag natin na pa yun. at Pastor Dan 200 days. 200 days celebration, Pastor Dan Jarapa. At sa reflection yesterday ay pangungunahan po ni Sister Roseville. Then sa chapter 45 po ng ating Paragraph 3. paragraph 3, stewardship book, babasahin po ni Attractive pa man than preserving labor. sino ba nakalagay? Ni Sir Joey Soriano. Then God first video. At ang ating pong prayer po mamaya, pangungunahan po tayo ni Brother Kim and Brother Osias. Yan, maghahati po sila. Andito na po ba Sister Lolet at saka Sister Orlene? Happy God first morning po, ma'am. Yeah, sige po Ate Lolet, go po. Camera, please. Yung verse, ano po ako, Pastor? Ay, ma'am. Sa chapter 19 po na Exodus, 1 to 15 po, Ate Lolet. Sige po. Exodus chapter 15, verse 1 to 15. Ang Israel sa Sinai, si Moises ay tinawag ng Panginoon sa bundok. Verse 1. Sa ikatlong buwan ng pagkatapos ng mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto, ay dumating sila ng araw ding yaon sa ilang ng Sinai. At nang sila'y umalis sa Rephidim at dumating sa ilang ng Sinai, ay humantong sila sa ilang at do'y humantong ang Israel sa harap ng bundok. Verse 3. At si Moises ay lumapit sa Diyos. Teka, medyo maniman sa lamin ko. At si Moises ay lumapit sa Diyos at tinawag ng Panginoon siya mula sa bundok na sinasabi, ganito mo sasalitain, ganito mo sasabihin sa sambahayan ni Jacob at sasaysayin sa mga anak ni Israel. At inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin din. Verse 5. Kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking mga tinig at iingatan ng aking tipan ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat buong lupa ay akin. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Verse 7. At dumating si Moises at tinawag ang mga matanda sa bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniuutos ng Panginoon sa kaniya. Verse 8. At ang buong bayan ay sumagot na nagkakaisa at nagsabi, yang lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At ipinagbigay alam ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Verse 9. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito ako'y naparito sa iyong isang salimuot na ulap upang marinig ng bayan pagka ako'y nagsasalita sa iyo at paniwalaan ka rin naman nila magpakailanman. At sinalita ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Verse 10. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pumaroon ka sa bayan at papagbanalin mo sila ngayon at bukas at labhan nila ang kanilang mga damit. At humanda sa ikatlong araw
sapagkat sa ikatlong araw ay inilabas ng Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng ng Sinai. At lalagyan mo ng mga hangganan ang bayan sa palibot na iyong sasabihin, mag-ingat kayo na kayo'y huwag sumampa sa bundok sumalang sa hangganan. Sino mang sumalang sa hangganan, sino mang sumalang sa bundok ay papatayin na walang pagsala. Verse 13, walang kamay na hihipo sa kaniya, kundi siya'y tunay na babatuhin o papanain, maging hayop at tao ay hindi mabubuhay pagka ang pakakak ay tumunog ng maluwat ay sasampa sila sa bundok. Verse 11, at bumaba verse 14. Verse 14, at bumaba si Moises sa bayan mula sa bundok at pinakabanal ang bayan at sila naglaban ng kanilang mga damit. Hanggang doon lang, ma'am. Verse 14. 15. Verse 15, at kaniyang sinabi sa bayan, kumanda kayo sa ikatong araw, huwag kayong sumiping sa babae. Okay. Sister Orlen. Sister Orlen. Sa pagpatuloy po sa verse 16, sa umaga ng ikatlong araw, umulog at bumipat, at may isang makapal na ulap sa ibabaw ng bundok. At ang tunog ng trompeta ay napakalakas. At ang buong bayan na nasa kampo ay nanginig. 17. Inilabas ni Moises ang bayan sa kampo upang katagpuin ang Diyos, at sila'y tumayo sa paanan ng bundok. 18. Ang buong bundok ng Sinai ay nabalot sa usok, sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyon na nasa apoy. At ang usok niyon ay pumailang lang sa parang usok na isang horno, at nayanig ng malakas ang buong bundok. 19. Nang papalakas ang tunog ng trompeta, ay nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. 20. Ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ng bundok ng Sinai, sa taluktok ng bundok, at tinawag ng Panginoon si Moises sa taluktok ng bundok, at si Moises ay umakyat. 21. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka, balaan mo ang bayan, baka sila'y lumampas upang panoorin ang Panginoon, at namatay ang marami sa kanila. 22. Gayon din ang mga pari na lumalapit sa Panginoon, ay pabanalin mo, baka ang Panginoon ay hindi makapagpigil sa kanila. 23. Sinabi ni Moises sa Panginoon, ang bayan ay hindi makakaakyat sa bundok ng Sinai, sapagkat ikaw mismo ang nagbilin sa amin na iyong sinasabi, lagyan mo ng hangganan sa palibot ng bundok, ang bundok at iyong ariing banal ito. 24. Sinabi ng Panginoon sa kanya, bumaba ka at ikaw ay umakyat kasama si Aaron. Ngunit ang mga pari at ang taong bayan ay huwag mong palampasin sa mga hangganan upang umakyat sa Panginoon. Baka siya ay hindi makapagpigil sa kanila. 25. Sa gayoy, bumaba si Moises sa taong bayan at sinabi sa kanila. Amen. 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 Amen po. Ate Lolet and Sister Orlen, bago po mag-reflection yung iba, meron po kayong reflection po. Sino pong mauna, si Ate Lolet? Sige Okay. po, ma'am. Dito po sa chapter na ito ay makikita po natin kung gaano napakabuti ang Panginoon. Kasi nakita ko na kahit na sila po ay lumabag o maraming hindi nasunod ayon sa kalooban ng Panginoon, ay tunay na pinagpala pa rin po
ang bansang Israel sapagkat pinagkalooban sila ng Panginoon na makita sila. Although na hindi po mukhaan, pero binigyan po sila ng chance o pagkakataon na makita nila o makausap ang Panginoon. At ito rin po ay nakita ko na ang kondisyon po ng Panginoon ay ang sabi, magpabanal muna o maglinis. Tunay na sasabihin po natin na noon bago tayo humarap sa Panginoon, hindi tayo basta-basta harap sa Panginoon, kundi yung muna natin limitin. Nung ako pa nga ay medyo bagong binyagan, doon sa prayer po ng Manila, mga kasamahan ko mga LE, na medyo naiilang ako pagkasi kami nagwo-worship mga nakasando lang sila, yung mga magwo-worship tayo, ba't mga nakasando lang kayo? Ganon. Kaya dito po napapansin natin na ang Panginoon ay hindi po nagsasawa, no? Hindi nagsasawa na tayo ay mahalin, hindi siya nagsasawa na tayo ay proteksyonan. At siyempre nga, doon sa mga babala na sinasabi niya, kahit na naman sa panahon na ito ay meron nagiging babala ang Panginoon sa atin. Tayo lamang po ay sumunod, ay magiging ang proteksyon ng Panginoon, kahit hindi nga tayo nasusunod, pinoprotektahan tayo ng Panginoon. What more pa kung tayo ay susunod palagi sa Kanya pong kalooban. Lamang po ang nakita kong mas ako doon, na-amaze ako kung gaano napakabuti ng ating Diyos. Lamang po at happy God first morning. And happy for God first morning po sa ating lahat. At ang aking reflection po ngayong umaga sa ating binasa ay ang Panginoon, meron talaga siyang instruction. Kung ating susundin ay mapabuti tayo. Kaya noon pa man, hanggang ngayon ay meron talagang babala ang Panginoon para tayo ay maging aware sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng mga masasama. Kaya yun po ay napakabuti na meron tayong Diyos na buhay na nagpapaalala sa atin lagi at hanggang ngayon sa ating kapanahonan. Yan lang po ang aking reflection ngayong umaga. Any reflection pa po? Sir Jerry. Yes, thank you. Good morning po mga kapatid. Ito pong ating, good morning Pastor Nelson. Ito pong ating binasa ngayon sa chapter 19 ay ang aking pong nakikitang magandang liwanag sa aking pong pagbabasa. Kinukunek ko po ito doon sa sinabi na instruction ng ating Panginoon kay Moses na makikiusap siya doon sa Pharaoh, at ang sabi po ng Panginoon ay dapat na lumabas ang bayan po para makapagsamba sa kanya at makapaglingkod. Naalala niyo po yun, ano po? After 45 days ng kanilang paglalakbay, sila po mga kapatid ay nandun na at ito na ho yung time na sinabi ng Panginoon na ito na ang panahon na kayo'y aking ibubukod ng lubusan, pero bago nyo maranasan yung mga susunod na mga event ng inyong buhay ay magiging significant na mga tao, mga holy priests and holy nations, ay kinakailangan kayong makonsecrate. Sila po isasanctify ng Panginoon. Akin pong tinitignan yung pong mapa, noong pong lugar na pinagdalhan sa kanila ng Panginoon dito sa wilderness of Sinai. Tinignan ko po mga kapatid na ang shape po nitong mountain na ito ay mayroon pong 2 miles na
pahaba at tapos po ay half miles na wide. At ayon po sa komentary, ito pong tagpo na ito ay isang tagpo na talagang napaka-strategic para mabilis na maintindihan ng mga tao ang mga instruction ng Panginoon. Parang ito po yung ini-imagine ko na place ng ating Panginoong Yesus ay magsalita sa Beatitudes, no? Na kinakailangan po niyang dalhin doon yung mga tao sapagkat yun po ay parang chatro ang dating. Ibig sabihin, hindi kinakailangan ng mikropono na malakas, kundi sa isang tinig ay maiintindihan nilang lahat. Itong Mount of Sinai, mga kapatid, ay lugar kung saan ay pinili ng Panginoon na madaling maiintindihan ang kanyang mga ihahabilin kasi ibibigay na po niya yung covenant niya. Na yung covenant po na ito ay walang iba kundi po yung Ten Commandments. Kinakailangan po itong clear sa kanilang lahat. Bago po ibigay ang Ten Commandments ay tiniyak ng Panginoon na sila ay sanctified na lahat. Ready silang lahat na tumanggap. Akin pong napansin na ito pong lugar ng Sinai o Wilderness of Sinai ay isang lugar na kung saan ay magiging sacred ito na place na kinakailangan nilang magmuni-muni, maglaan ng panahon sa Panginoon at maglinis ng kanilang buhay sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. Tayo po, sa akin pong tingin dito, ay tayo rin po ay nangangailangan ng Sinai sa ating buhay. Kinakailangan natin ng mga lugar na kung saan tayo po ay magiging tahimik, magkakaroon tayo ng panahon na makinig sa Panginoon. Isang Sinai na kung saan ay matitiyak nating maliwanag, nating maririnig ang mga ihahabili ng ating Panginoon. Akin pong na-appreciate itong ating ginagawa, kinukunik ko po ito, na ito po yung pinakasinay natin, mga kapatid. This is our Sinai. The time that we spend together is a Sinai experience. Ito po yung Sinai na karanasan. Magkaroon tayo ng panahon na makinig sa Panginoon. Meron tayong panahon na tahimik, na makinig sa Panginoon, at maging maliwanag ang kanyang mga instructions sa atin. Ito po yung ina-appreciate ko po dito sa ating habit na ito, mga kapatid. We actually are doing yung pong bagay na sinabi ng Panginoon na parang iniuutos ng Panginoon kay Moses. Ito po yung experience natin na Sinai natin sa panahon ngayon. At ako po'y naniniwala na marami sa atin ay nababanal sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Nababanal tayo sa pamamagitan ng pag-spend in prayer together. Tayo ay maliwanag na kakapakinig ng mga instructions na makapamumuhay tayo ng kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Isa pa dito, mga kapatid, na nakita kong magandang reflection, si Moses po dito ay mga 80 anyos na po ata. Kaya ito ho ay may koneksyon sa nakaraan po nating pag-aaral sa mga chapters na tinitiyak ng Panginoon na silang lahat ay maayos ang pangangatawan kasi mahaba po yung paglalakbay. Kaya ang gusto sanang ibigay sa kanila ng Panginoon ng mga diet ay hindi yung nakapagpapasakit sa kanila, pero matigas po ang ulo nila. Kaya si Moses ay nakita ko dito na paakyat manaog sa bundok. Alam niyo, mga kapatid, aking pong tignan yung Google, mataas po pala talaga, mga kapatid, itong Sinai na ito. Sa panahong ito ay nasa mahigit na 2,000 feet. So kung kalahati man lamang po na 1,000 feet, sa 80 anyos ay akyat manaog po siya doon, kakausapin siya ng Panginoon, bababa siya ulit para sabihin sa mga tao yung instruction, para hindi sila mapahamak, and then sasagot yung mga tao, tapos aakyat uli si Moses doon. Kaya mapapansin niyo po dito, mga kapatid, nung binabasa ko po ito doon sa huling bahagi ng ating reading, doon sa verse 23, ay sinabi na ni Moses nung nandun na siya sa piling ng ating Panginoon, "But Moses said to the Lord, the people cannot come up to Mount Sinai, for you word us saying, set bounds around the mountain and consecrate it." Kasi pinabababa siya uli ng Panginoon. Sabihin mo, tiyakin mo na wag nilang hihipuin yung bundok, wag silang makinig sila sa instruction ko.
Sabi ni Moses, opo, maiintindihan na po nila yon, Panginoon. Nakadalawang sabi na po ako. Ano ang sabi ng Panginoon? Verse 24. Then the Lord said to him, away! Go! Huwag mo ina-assume na ano, basta sinabi ko sa yung go, go. Kasi gusto ko na walang mapapahamak sa kanila. So get down and then come up, you and Aaron with you. But do not let the priest and the people break through to come up to the Lord, lest He break out against them. So imagine mga kapatid, 80 anyos, kung hindi po ito malusog, ay talagang makaatakihin si Moses sa kaakit manaog dyan sa bundok na yan. Kaya nakatutuwa po ito mga kapatid, kaya ayaw silang pakainin ng karne ng Panginoon ng panahon yan. Gusto naman nila yung cholesterol na pagkain, no? Pinakain sila ng mana para tiyak na sila ay magiging malusog at maalaala nila ang Diyos na nagpo-provide sa kanila. Ito mga kapatid ay napakagandang refleksyon natin. Gusto ng Panginoon na tayo malusog kasi magiging Moses tayo sa panahon natin. Ang layo ng lalakbayin natin. Marami tayong sasabihang tao, maglalakad tayo. Kinakailangan tayong maging malusog kasi magdadala tayo ng salita ng Diyos. Kaya sisikapin natin mga kapatid na sa ating pagmimisyon ay maayos ang ating mga sarili, pangangatawan, bukod sa binabanal ang buhay natin, dapat din po ay lapat sa ating gawain ang ating katawan. At doon nalulugod ang Panginoon. So mga kapatid, ang Panginoon ay mahal tayong lahat. Gusto ng Panginoon na maging maayos at ligtas tayo. Ayaw ng Panginoon na mayroong magdurusa, walang mapapahamak sa atin. Gusto ng Panginoon na tayo yung lahat ay maayos. Kaya palaging may habili ng Diyos para walang madidisgrasya at walang mapapahamak. Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid. God bless you all. Amen. 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 Ito po. Magandang refleksyon. Meron pa po bang mag-reflection po? May 5 minutes pa po tayo. 4:25. Chat yan. Okay. Sige po, lest we forget na para hindi masayang yung oras po. Let's forget na po. Meron pong gusto magbasa. Wala po ata dito si Pastor Espanyol. Wala po ba dito? Sige, basa tayo. Sandali ko ng akin. That's yung demo naman na kanina. Ako na po. Sige ma'am, sige po. Go ahead po. Okay, basahin po natin yung ating Lest We Forget sa umagang ito. Ngayon po ay June 24, Edukasyon sa Maliligayang Araw ng Nakalipas. Marunong ka ba ng Griego? Ayon sa talata, mga gawa 21:37. Bagamat maaaring hindi iyon isang napakagandang teksto para sa isang devotional na kaisipan, ito ay nagbabangon ng isang mahalagang issue. Ang old days pagdating sa edukasyon ay hindi masyadong pinag-aaralan, maliban kung sila ay mahusay na natutunan ang sinaunang Grego at Latin at ang panitikan sa mga wikang iyon. Nakatuon ng tradisyonal na edukasyon sa mga sinaunang klasiko. Ang ganitong edukasyon, siyempre, ay walang kahulugan para sa masa na kailangang magtrabaho para sa ikabubuhay. Ngunit hindi rin naman mahalaga dahil wala namang probisyon para sa kanilang elementarya at sekundaryang edukasyon. Sa madaling salita, ang formal na edukasyon sa mga paaralan sa malaking bahagi ng kasaysayan ay hindi bukas sa karamihan ng mga tao, kahit na sa mga pinakasimpleng anyo nito. Ang pag-aaral ay lalawigan ng mga matataas na uri, yung mga iilan na nanggaling sa mapeperang angkan
at hindi kailanman napipilitang maghanap buhay. Tulad ng sa pangangalagang pangkalusugan, ang edukasyon sa good old days ay di ka nais-nais. Sa loob ng mahigit na 2,000 taon, ang edukasyon sa kanluran ay nakatuon sa mga sinaunang wika, salita, ideya at mga dakilang aklat ng pamana nito. Ang mismong prestihiyo at katagalan ng tradisyong ito ay naging dahilan upang maging mahirap para sa mga tagapagturo na makakita ng mga alternatibong pamamaraan. Ngunit darating ang reforma na magtatapos sa ika-19 na siglo sa mismong panahon na nagsisimula ang Adventismo. Pangunahin sa mga reformang pang-edukasyon noong 1830s ay ang mga taong tulad ni Horace Mann na nanguna sa pakikipaglaban para sa dekalidad na pampublikong edukasyon sa elementarya para sa bawat bata. Hindi lamang hinangad ni Mann at ng kanyang mga kaibigan sa elementarya at nagawing madaling makamta ng edukasyon, kundi gawin din itong praktikal at malusog. Alam nila na walang saysay na turuan ng isip kung may sakit ang katawan ng mga bata. Sa larangan ng mas mataas na edukasyon ay nariyan ang Oberlin College, isang institusyon na noong 1830s ay nag-alis ng mga klasikong Latin at Grego sa kurikulum. Nagsentralisa sa pananaw sa mundo ng Biblia at bumuo ng isang programang pag-aaral para sa manual na paggawa upang matulungan ang mga tao na magkaroon ng kapaki-pakinabang na mga kasanayan bilang karagdagan sa pag-aaral ng libro. Sa gayon ay tinitiyak ang balanse sa pagitan ng mental at pisikal. Ang sistema ng edukasyon sa institusyong ito, mababasa sa prospectus ng Oberlin, ay maglalaan para sa katawan at sa puso, gayon din sa kaisipan, sapagkat ito ay naglalayo ng pinakamahusay na edukasyon ng buong pagkatao. Ang mga ideyang pang-edukasyon ng Adventismo ay hindi nagmula sa walang kabuluhan. Kahit sa ngayon, maaari pa rin tayong matuto mula sa malaking kultura habang sinusuri natin ang tradisyon at gawi mula sa perspektibo ng Biblia sa mundo. Yan. Pinakita dito yung mga araw noon na kusaan ang kanilang edukasyon ay hindi pa gaanong maayos, pero sa mga pag-aaral sa sistema ay ginawa nilang nagkaroon ng maraming idea. Kaya sabi dito, ang ating ideyang pang-edukasyon ay hindi nagmula sa walang kabuluhan. Talagang pinagsanayan, pinag-aralan. Kaya hanggang ngayon, marami pa ring magagandang mga kaisipan ang pumapasok at tayo ay natututo upang maging mawala yung mga kultura na sinuri nila nung una na hindi nakapagbigay ng magandang mataas na pag-aayos ng tradisyon ng pag-aaral at naging perpekto ito dahil sa ito ay nasanay o nagmula sa may malaking kabuluhan. Yun ang Biblia, no? Nanggaling lahat sa Biblia. Dito talaga tayo sinasanay o dito talaga kumukuha lahat ng kasanayan mula sa banal na kasulatan. Yun lamang po. Tayo po ay mag-pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Muli po kami ay nagpapasalamat sa napakagandang paalala sa amin na ang aming mga edukasyon sa panahon ngayon ay napakabuti sapagkat patuloy mo pong ibinibigay sa amin ang magagandang paalala kung saan gamitin lamang namin ang banal na kasulatan sa lahat ng mga karunungan at kaalaman na amin pong matututunan. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong ang lahat ng mga edukasyon na
na nakapalibot po sa aming sanlibutan, ang aming po si LPM, ang lahat po ng mga paaralan at ang aming akademya. Patuloy mo pong i-bless ito upang maging magamit sa ikatatapos ng iyong gawain. Muli po, ibinabalik namin ang papuri alang-alang sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Po. Amen. Amen. Sister Esther, dako na po tayo sa ating pong testimony. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Sister Gemma, pasok na po kayo. Pastor Jarapa po ang susunod. Okay na po ba, mga kapatid? Yes, Clear clear po. na, clear. At first morning, Ate Jeba. Good first morning po, Pastor, Pastor Jerry, Pastor Nelson, at sa lahat po na narito, at sa mga kapatiran. Ang aking pong testimony ngayong umaga, ito po ay kung ano po ang ating impact ng God First Morning sa ating spiritual journey. Ito po ay, para po sa akin, malaking impact po ito sa akin dahil ang God First Morning po ay, ito po ay total package na po ito, mga kapatid. Di po ba? Mayroon pong Bible reading, mayroon po tayong
devotional, lahat po nandito na po mga kapatid, wala na po tayong hahanapin. Malaking bagay po ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya malaking bagay po sa akin at malaking inspirasyon ito sa akin na araw-araw ay nakikinig po ako ng God First Morning. Pangalawa po, ang ating commitment doon sa pagiging tapat na katiwala sa ating COP. Mga kapatid, kung ate po itong isipin, kasi nasanay po tayo, kasi sa totoo lang mga kapatid, ngayon ko lang, noong 2024 hanggang sa patuloy, ang ating COP, noon po hindi ko po naririnig kung ano ang COP, basta lang po ay nag-offering lang po tayo, ganun lang po ang pagkakaintindi ko. Pero nakapag-attend po ako ng mga seminars, mga kapatid, na isip ko na mali pala ang practice na ginagawa ko po. Ngayon, nung aking ito pong narinig, ito po ay aking isipin na ang dapat ang pagsi-COP sa tama. Kung nasa atin din po ito, kung ano po ang ating commitment sa ating Panginoon, gagawin po natin. Ngayon, ang pagsi-COP, ito po aking naibahagi ko na rin po ito sa aking, meron po akong nashiran po nito. Una po sa lahat, sa aking asawa, kahit po itong born Adventist, medyo naman po natin, paalala lang po, pati po sa aking mga anak, at ganun po doon kasi po meron akong napansin na isang kapatid na tuwing magbibigay po siya ng kanyang tithes, ng sobre, talagang tithes lang po talaga. Matagal po yung palaging tithes lang po talaga. Ngayon, kinausap ko ito mga kapatid. Sabi ko, bakit ano bang problema? Bakit hindi ka nagbibigay ng offering? Sabi ko kasi, alam mo kapatid, pag hindi po tayo nagbibigay ng offering, hindi po tayo nakakatulong sa gawain ng ating Panginoon. Sa local church, bukod po doon globally. Okay po, kasi ganun. Pinaliwanag ko lang po mga kapatid. Siguro sa joke ng banal na espiritu mga kapatid, sa susunod po, sunod na kanyang pagbibigay ng kanyang sobre, kapatid, ang kanyang tithes at saka ang kanyang COP ay pantay po, pareho pong 10%. Kaya natutuwa ako kasi sa pagbabahagi po natin, malaking bagay po ito sa atin mga kapatiran. Kasi hindi po lahat nako-convert sa mga ganitong pagsi-COP ng tama. At pang-apat po, yung challenges po natin, ang challenge po sa practicing, sa stewardship practicing, ang masasabi ko lang po, subukan po natin. Kasi sa totoo lang, nung hindi po tayo, sa akin po, sa aking sarili, nung hindi, i-compare ko dati na hindi po ako nagbibigay ng, basta nag-offering lang po, parang wala naman nagbago, okay lang, at is pa rin ang buhay, ganun. Pero nung na-challenge po ako doon sa sinasabing sa COP dahil nung nagbigay po ako ng tama, 10-10 sa ngayon po ay 10-10 po muna kasi sa susunod 10% or more. Sa tulong ng Panginoon, akin po itong nagagawa dahil kung mahal po talaga natin ating Panginoon, dapat magbibigay po tayo dahil ito po ay nakakatulong sa ating gawain. Sa lahat po na gawain, hindi lang po sa local at ito po lahat po ay sa globally. Ito lang po mga kapatid at happy God First Morning. Salamat po. Amen. Amen. Okay po, Sister Gemma. Thank you po. Amen. Ano po, Pastor Jarapa? Pasok na po kayo. Good morning po. Good morning po and God First Morning po sa ating pong lahat. Yung akin naman pong may-share patungkol po sa COP ay maganda po yung maging karanasan namin. Kasi noong nag-start po kami, una po, noong nagbigay po kami ng porsyentahan po na pagbibigay, nagsimula kami noon ay lalo po itong na regular kami ay po talagang masasabi namin na may mga blessings po ang Panginoon. Gagaya po yung mga anak namin, bihirang-bihira na lang po magkakasakit. Tapos nakasave po kami ng malaki dahil doon sa hindi na po sila gaanong nagkasakit. Pag nagkasakit man ay talagang napakaano na lang, simpleng sakit na lang. Tapos pangalawa po,
nung nag-start kami yung COP. Although na masasabi natin na ang pagbibigay ay talagang response ito sa atin pong pagtatapat. Although hindi naman tayo mag-expect na tayo pagpapalain kapag tayo ay nagbibigay. Pero parang given siya eh. Kasi mula nung nag-COP kami mga kapatid, ang nangyari po ay bigla pong may sumagot doon sa amin pong bahay. Kasi nga po ay lumipat kami sa mula pastoral house, lumipat kami sa apartment. Kasi binaha nga po yung aming tinirhang pastoral house dahil mababa yung sahig. At yun na nga po, tuluyan na pong giniba dahil talagang sobrang baba yung sahig. Pagka umuulan, pinapasok ng tubig yung sahig kasi mas mataas yung lupa sa taas sa ilabas ng pastoral house at mababa na yung yung sahig sa loob. So napilitan kaming lumipat sa apartment at yun na nga ay ang amin pong binabayaran sa monthly ay 4,500. So hindi pa kasama dun yung mga bills. Pero alam niyo po mga kapatid ay ang bait po talaga ng Panginoon kasi nga ay bigla pong merong nag-sponsor sa amin. Hindi man namin yun hiningi. May nag-sponsor sa amin na isang kapatid na sinagot niya yung amin pong bahay. Sinagot niya lahat yung amin pong bahay na 4,500. So, napakagaling po ng Panginoon talaga. Ang galing po ng timing. Kasi although naman hindi namin hiningi yung mga pagpapalang yun, talagang ipinagkaloob ng Panginoon. Nakikita talaga niya yung mga ng mga manggagawa. Yung mga anak namin, hindi na nagkakasakit. Tapos, hindi na makasakit ng lubha talaga na matindi, gagaya nung dati. Tapos, yung bahay namin, sinagot pa. So, sin talaga yung nakakaluwag na talaga. Yung misis ko nga, sarap na ng smile niya eh. Talagang naramdaman naman na ang paglilingkod ay hindi siya burden, kundi napakasaya talaga. So, may mga challenges po mga kapatid, kagaya po ng mga hindi inaasahang mga gastos. Pero talagang nakakasurvive po mga kapatid. So, hoping na sa journey namin itong COP na ma-reach din namin yung pinaka-maximum o di ka mas higit pa na pagbibigay bilang response ng katapatan. So, yun lamang po and God first morning po sa atin pong lahat. Yun lang po yung aking pong mai-share. Thank you, Pastor Dan. Thank you po. Yes, Sister Esther. Thank you po, Pastor Dan. Dako na po tayo sa susunod na segment. Baka meron po sa inyo mga kapatid ang nais na mag-testimony. Meron na po tayong oras, 10 minutes for meron po sa inyo mga kapatid. Okay? Any volunteer lang naman. Kung wala naman nakagaya, okay naman po yun. Okay. Sige. Sige, dako na po tayo sa susunod natin po reflection. Doon po natin nahabaan ang panahon sa reflection po ng ating Council on Stewardship. Okay? Ang ating pong Love Sister Esther. Hello po. Good morning po. Asan na po si Sister Rose po? Dito na po kayo, ate. Wala pa. Sige po, basahin ko po ulit yung nung kahapon po. Higit nakaakit-akit kaysa pagsisikap sa paggawa. Sa chapter 45 po, continuation po.
Ang kaaway ng kaluluwa ay naghahangad na pigilan ang gawain sa pamamagitan ng paghaharap ng mga maling panukala. Binabalutan niya ito ng damit ng pagiging mapagkaloob at kung silang sumusunod sa panukala ay nagtatamo ng tagumpay sa ilang panahon, ang iba ay susunod din. Ang katotohanan na sumusubok sa bayan ng Diyos ngayon, kung maliwanag na susundin ay siya na ring hahadlang sa ganitong gawain upang ito ay mawalan ng kapangyarihan. Ang ilan ay tutungo sa mga pakikipagsapalaran, mga panukala ng pagkakamali ng salapi, at marami ang mahuhuli sa diwang ito ng pakikipagsapalaran. Ito ang kanilang nagugustuhan at sila ay susubok sa mga pakikipagsapalarang ito na nag-alis sa isipan sa banal na paghahadlang, kailangan ng kanilang kaluluwa upang sila ay mahanda sa mga pagsubok na darating sa mga huling araw. Ang kaaway ng kaluluwa ay nakabuo ng mga panukala at sisikapin niya ang lahat ng paraan upang ito ay magtagumpay. Katulad ng isang panukala na madalas nasubukin sa bayan ng Diyos, sa tingin ay mabiyaya at matagumpay. Ito ay makipagsapalaran sa lupa at minahan ng pakinabang ay ilalaan sa gawain ng Diyos. Datapwat sa takdang panahon, inaasahan ang tagumpay, nasusumpungan ito ay malaking kabiguan. Ito ay makakabahala sa isipan ng mga tao. Sila ay pumasok sa pakikipagsapalaran at nagustuhan nila ang panukala sapagkat hindi na kailangan ang masikhay na paggawa na siya namang kailangan na nagpapatuloy at nagtitiwala sa Panginoon. Yan. Any reflection po, pero ang sabi po dito sa ating binasa po, ang kaaway po ay pilit po na minsan po tayo ay talagang gagawa siya ng paraan para hindi po matuloy yung ating pagsisikap na tayo po ay stewardship po ng Panginoon sa paghawak po ng pera sa mga salapi na pinagkaloob ng Panginoon. Subalit, mas makapangyarihan po ang Panginoon na talagang bawat isa po sa atin ay nagsisikap po na tayo po ay ibigay po natin ang para sa Panginoon. Kaya po itong ginagawa po natin ngayon po dito sa COP, sa CLPM po, ay alam po na ang Panginoon po ang gagabay sa atin upang maging matagumpay po tayo na makakaipon po tayo ng mga salapi para magamit po sa banal na gawain po ng ating Panginoon. Any reflection pa po? Okay, God bless morning mga kapatid. So ako natin na ito, nasa chapter 45 po tayo ng Counsel and Stewardship. Kung titignan po natin mga kapatid, ang chapter 45 ay ang kanyang main topic ay grasping for riches. At itong segment na ito, itong portion na ito mga kapatid ay more attractive than persevering in labor. So dito mga kapatid ay itong binabanggit na ito, maaaring nakita ni Mrs. White no kanilang kapanahunan at mas lalong lumalaganap sa ngayon mga kapatid. Marami tayong at kahit pa ang iglesia ay hindi exempted sa ganitong uri ng pakana ng sanlibutan mga kapatid na marami ang mga kapatid, naman ko kung anong magandang termino, nadadaya, naloloko, nabobola, ganun po ba mga kapatid? So yung po bang kasi ang gusto talaga ng Panginoon, ang ating pagyaman, gusto ng Panginoon mga kapatid na yumaman tayo. Gusto ng Panginoon na tayo ay umangat. At yan naman ang pangako ng Diyos. Kaya lang mga kapatid, yung blessing ng Panginoon ay sa pamagitan ng mga talento na kanyang ipinagkaloob sa atin. Yung blessing ng Panginoon ay sa pamagitan ng ating mga paggawa mga kapatid. So dito ay meron pong binanggit si Mrs. White na sabi dito mga kapatid, yung ikatlong portion, the Lord endorses no such movement. Yan mga kapatid. Yan ang sabi ni Mrs. White. The Lord does not endorses
any such movement. Ay ano itong mga such movement na ito mga kapatid? Ito yung mga grupo na nag-aalok ng mga mabilis na pagyaman, mga kapatid. Kung titignan nga natin mga kapatid dito sa ikalawang paragraph, na sabi dito, some will strike out into flattering. So mga flattering, mga nag-aalok ng mga pambobola o mga mabulaklak na pananalita. Some will strike out into flattering speculative money-making scheme. So ayaw ng Panginoon yung mga ganun mga kapatid. Mabilis kang yayaman, so ganun mga kapatid. So napakarami na po nating naobserbahan sa lupa, mga kapatid, na karanasan na ganito. Kasi kapag ang kapatid ay talagang nalulugmok sa ganitong sitwasyon, nadadamay pati ang kanyang espiritualidad. Nadadamay din maging ang kanyang giving system. So, hindi po masama ang paglago ng ating mga kayamanan. Ngunit mga kapatid, ang payo ng Panginoon ay huwag sa ganong pamamaraan. Kaya sabi dito mga kapatid, the Lord endorses no such movement. Ayaw po ng Panginoon yung mga ganoong bagay. Maaari magdadahilan kayo, pastor, naman. So, pastor, ganito naman, pastor. So, marami talagang mga dahilan mga kapatid. Pero ang tatanungin natin, ang atin pong pinag-aaralan at ang kalooban ng Panginoon, ay ayaw ng Panginoon yung mga ganong bagay. Encouraging sa una. But at the end of that, it's a failure, sabi sa ating pinag-aaralan mga kapatid. There may be encouraging prospect for a time, but the end of the matter is failure. Ayaw talaga ng ano yung failure na yun mga kapatid? Yung mabilis na pagyaman, mga kapatid. For every movement of disorder which come into exercise, the desire to get richly quickly. So, riches quickly. So, yung mabilis na pagyaman, malaking pagtubo ng ating pera. So, mga kapatid, sabi dito ay talagang ayaw ng Panginoon. Pinapayuhan tayo ng Panginoon. Kaya nga ang counsel and stewardship ay hindi lamang basta siya tithes and offering. Hindi ito yung relasyon sa Panginoon. So, hindi lamang siya yung pagbibigay. Kung hindi, lahat mga kapatid ng ating tinatanggap, tinanggal mo yung iyong tithe, binigay mo ang iyong offering, paano naman natin gagamitin yung natira? So tinuturuan tayo ng Panginoon na kahit pa yung natitira ng pagpapala ng Diyos sa atin, ay pangangasiwaan natin iyon ng may katalinuhan. Kung yun man ay palalaguin natin sa pamamagitan ng ating talento na pinagkaloob sa atin ng Diyos, na hindi kagaya sa mga scheme ng sanlibutan na mabilis na paglago o mabilis na pagyaman. So alam naman natin mga kapatid ang binabanggit na yan. Kung meron mang ganon sa ating kapanahonan, iyan ay alok ng sanlibutan mga kapatid. So yung iba ay lumalago na mabilis, yung iba naman ay ganyan naman mga kapatid. So yung iba naman ay mabilis na lumalago, yung iba naman ay naghihirap. So ganun po ang scheme na yan. So sabi ng Panginoon ay ayaw ng Diyos. The Lord does not endorse that kind of movement, yung mabilis na pagyaman mga kapatid. So kaya sabi dito, more attractive than persevering in labor. So, mas maganda mga kapatid yung ating mga sariling pawis, sariling sikap na ang tao ay yumaman hindi sa pamagitan ng mga pambobola o kung anumang mga scheme. Pambobola talaga. Sige po. Salamat po. Pastor. Go po, sige po. Yan, siya. Thank you po. Maganda yung sinabi ni Pastor Nelson. Dapat Pastor Nelson, nung ko pa nabasa yan ngayon ko lang nabasa sabi nga Pastor Nelson, karanasan. Marami tayong karanasan ganyan. At ako po mga kapatid, isa sa nakaranas ng ganyan.
Kung narinig niyo po yung kapa nung araw, nadali po ako ng mga kulang kalahating milyon. May member ka pala dun eh. Sabi nga, Pastor, karanasan. Member ka pala na Pulinaryo. Magandang karanasan din yun dahil at least ay nakita natin na talagang huwag natin papatulan yung kasi pastor mga pastor yung nagsabi, mga kapatid, mga good standing, ayun, nadali tayo ng magandang karanasan. Pero pinagpapasalamat ko naman doon. Kaya sabi ko nga, Pastor, dapat pa tayo nagbabasa ng ganyan nung Council on Stewardship So, kaya ayan po isang magandang makukuha natin dito sa ating ginagawang God First Morning neto. At least na-educate yung mga kapatid at sa mga karanasan natin, huwag na nilang sundan. Kundi basta pagka hindi natin pinagpawisan, ay huwag na po natin papasukin mga kapatid. Talagang yung biglang yung alok ng sanlibutan, nakakainggan nyo talaga. Pero huwag na po natin subukan dahil karanasan na po kahit po mga pastor pa natin ang magsabi o yung mga kapatid natin na good standing sa church, huwag na po natin patulan. Basta sundin po natin yung sinabi ng Panginoon sa pawis ng ating katawan ay doon tayo kakain. Yun lang po at napakaganda karanasan. Totoo brother, sana sabi ni Mrs. White maganda sa una, tagumpay talaga Talagang maganda talaga, successful, okay, maganda. Nakita ko pastor yung kapatid na nag-iinganyo sa akin hindi naman marunong mag-drive pero bumili ng tatlong wild truck Tapos nagpagawa ng mansion, tapos nung mag-birthday inimbitahan lahat yung celebrity. Sabi nga ng isang kapatid ala na, nasobrahan na. So, yun lang mga kapatid. At ang maganda lang noon, at least, nakita natin totoo yung sinabi ng ating Panginoon, yung sinabi ng ating propetisa. Na hindi mapapasablian na kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang tama. So, yun po ang ating sundin at yun ang ating isakbuhayan. Happy God First Morning po sa ating lahat. Kumusta, Pastor Jer? Po. Ate Irma, ako si Pastor Jerry. Yes. Happy God First Morning po. Pastor, tama po kayo doon sa sinabi nyo. Kasi simula pa po nung araw ay natuto na ako na magnegosyo. Ang nakikita ko po sa aking mga nakasabayan ay talaga pong pag pumasok po sila sa yung po bang perang hindi pinaghirapan at hindi sila naniniwala sa ating mga katuruan, talaga po Pastor, hindi po nagtatagal. Madali po maubos. Nalulusaw Nalulusaw, yan. Tama po yung terms yun, Pastor. Tama po. Nalulusaw. Kaya po, mahirap naman pong magsalita dahil siyempre po hindi po tayo pwede mag-advise sa ating mga kaibigan na gano'n dahil nakita na natin ang kanilang kalugmukan tapos sasabihan pa po natin sila. Pero talaga po na mabilis malusaw ang perang hindi pinaghirapan. Kaya po tama po si Brother Sanny Rilla na lahat po tayo dapat, sabi nga ay kumain tayo na galing sa pawis natin at pinaghirapan natin para kung ito man ay ikabuhay ng ating mga anak, makikita ng sa mga anak natin na hindi sila mapapano. Turuan po natin ng ganun ang mga anak natin. Pero hindi po natin pwedeng pagsabihan at turuan ang iba nating kasamahan, lalong-lalo na sa isang nagninegosyo. Yun lang po. Happy God First Morning po, Pastor. Okay, thank you po, Sister Irma. God bless po. So, Jerry, tatas pa kayo kamay. Yes, Pastor. Akin pong tinignan itong ating binabasa. Ay napansin po akong salita dito na parang importante nating maintindihan. Idiniin po dito ni Sister White yung salitang speculation. Speculation. Alam nyo yung mga kapatid, yung salitang speculation dito sa ating binabasa
ito po yung ipinupunlang pang-akit ni Satanas. Kaya marami po dito ay naaakit. Yung salita pong espekulasyon ay dito sa ating pinag-aaralan, tumutukoy po ito sa mga gawaing pinansyal o pagninegosyo na may mataas na panganib o high risk na isinasagawa sa pag-asang kumita ng malaki o mabilis, yung easy money na sinasabi nga natin, kahit na walang matibay o garantisadong resulta. Kaya nga espekula ang tawag doon, ni-speculate na kapag ganito ang ginawa natin, mabilis tayong yayaman. Kung mababasa niyo po dito mga kapatid, meron po dito isang maling espekulasyon. Doon po sa pangatlong paragraph, ay nilagyan po ito ng Ellen G. White Trustees ng isang parang dugtong na salita para ipaliwanag yung konteksto ng sinasabing espekulasyon ng kaaway natin na tayo'y binibitag. Ang sabi po dito sa English, reference is here made to a plan for land and mine speculation. Ito po yung mga pagmimina. Alam nyo mga kapatid, meron po akong experience dyan na may mga kapatid akong inabutan na nag-i-speculate sila na meron po silang ginagamit na mga umiikot-ikot. Ano ang tawag doon, Pastor? Pag tinapat na ganun sa lupa, Detektor. ay tumutunog-tunog at umiikot-ikot. Detector ba yun? Oo po, nakakita po ako niyan mga kapatid. Inabutan ko ho sa isang simbahan ay grupo ng mga elders at ini-speculate nila na doon po sa paikot-ikot na yon ay sa ilalim ng simbahan, ng pulpito ng simbahan ay mayroon pong ginto. May mina, mga kapatid. At ang sabi mo ng mga matatanda, kailangan natin ng pinanser. Meron po tayo isang kapatid na pinanser po siya, medyo may kaya. Ini-speculate po nila na sila ho ay kikita ng malaki at sa kanilang spekulasyon, kapag sila ho ay nakakuha ng ginto, ay mabilis na matatapos ang gawain ng Diyos. Ay kasi mga kapatid, ay pagkain daw ang ginto na yun na ibinenta, ay pagkaya manyaman na nila. Alam niyo mga kapatid, yung pagka-speculate nila ng ganon, nag-aaway-away na ho sila. Hindi pa nakakakuha ng ginto, nag-aaway-away na. How much more kung makakuha pa ng ginto? Lalo na mga kapatid, yung hindi nga nakakakuha ng ginto, nagbababag-babag na, sumasama na ugali. How much more kung makakakuha na ng ginto? Alam niyo mga kapatid, ito ho ang talagang dulot nitong maling spekulasyon na ito, na iniisip na kapag tayo nakakuha ng ginto, ay itutulong natin sa gawain ng Diyos. Huwag ho kayo maniniwala dyan. Walang taong nakakuha ng easy money na hindi naapektuhan ng ugali. Kaya binibigyan po tayo dito ni Sister White ng isang magandang plano. Huwag nating ihihiwalay sa plano. Binasa na po yan ni Pastor Nelson. Ang sabing ganon, they had gotten into speculation and they liked that plan better than hard work and going right on as we have done usually, laboring perseveringly and trusting in the Lord. So wag mo natin pagtiwalaan yung ating pera. Ang sinasabi po dito ng Panginoon, tayo ay gumawa ng may pagtitiwala, maging masipag, gawin ang duty ng maayos, at ang Panginoon ang magsusustain para sa ating buhay at para sa pagsulong ng gawain ng Diyos. Alam niyo, hindi ko ini-speculate na yung minsan may mga leaders po tayo na iniisip nila na yung daw pong ginto naman sa ilalim ng lupa ay sa Panginoon naman daw po yun. Kaya ang gagawin lang daw po natin, huhukayin daw po natin. Ini-speculate po nila na may makukuha po sila. Ang totoo, wala hong makukuha, mga kapatid. Kaya, mas tiyak po itong ginagawa natin. Mas tiyak ito. Bakit? Tuturuan tayo ng Diyos sa tamang sistema. Magsipag, magtiyaga, magsunog ng kilay, magpawis. Yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid.
At kung tayo man ay payayamanin ng Diyos, payayamanin tayo sa pamamaraan niya, hindi sa masamang espekulasyon na iniisip ng maraming tao. Hindi kayamanan ang tatapos sa gawain ng Diyos. Magtiwala kayo sa Diyos, tiyak matatapos ang gawain ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang magsusustain ng kanyang banal na gawain. Huwag na ho kayong mag-speculate. Tiyak na ho at garantiya na ho sinabi ng Diyos. Mahirap at mayaman, tayo'y sasangkot lang sa gawain ng tapat. Sa mga plano ng Diyos ay aayos ang lahat ng gawain at matatapos ito hindi sa galing natin o yaman natin, kundi ang Diyos na nagtagubilin ang magsusustain ng banal niyang gawain. Huwag na ho kayo maniwala kay Taning. Matagal na ho siyang sinungaling. Amen po, Pastor. Tama. May sinabi si Mrs. White na ganyan sa Council to Worship natin. The Lord does not lay gold and silver to finish the work. Kundi pinagkalooban niya ang kanyang bayan ng mga mapagkukunan upang kapag humiling ang Diyos sa kanila ay malaya silang magbibigay ng kanilang mga ikapu at mga handog. So mga kapatid, hindi talaga panukalan ng Diyos yung ginto at sila pilak na yan. Hindi talaga panukalan ng Diyos. Pero kung halimbawa meron mang ginto, mga kapatid, mga kapatid, maniwala kayo, hindi makasusulong sa gawain ng Diyos yung ginto at pilak na yun, kundi lalong kahadlangan pa ng kaaway. It's a snare. Patibong ng kaaway ang ganun, mga kapatid. So, salamat po, Pastor Jerry, sa reflection po ninyo. Okay, Sister Esther, baka meron pa mga kapatid nais magbigay ng reflection. Salamat po. Tayo po ay kailangan natin ng masigasig at maging matapat, at ang Panginoon po talaga ay ang magtatagumpay ang kanyang kapangyarihan. Kaya mga kapatid, Susunod na po si Brother Soriano. Siya po ang magbabasa ng ating pong stewardship book. Ang asawa po ni Ma'am Jo Soriano. Sir Joey, pasok na po kayo. Morning video po muna. Ay, okay po. Isang buhay na ginugol para sa gawain ng Diyos. July 20. Offertory Reading Devotional. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ikalawang Korinto Kapitulo 8 Versikulo 5. Hinamon ng isang misyonero ang mga kaanib ng kanyang iglesia na gumawa ng pagsasakripisyo para sa gawain ng Diyos. Hindi nagtagal pagkatapos nito, sa pagdalaw niya sa isa sa pinakamahirap na pamilya ng kanilang iglesia, hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nakita. Samantalang palapit siya sa bahay, napansin niya ang panganay na anak na lalaki ang humihila ng araro, sa halip ng kaisa-isang bakang dating pag-aari ng kanilang pamilya. Nang itanong ng misyonero, "Nasaan ang inyong baka?" Nagulat siya sa sagot, "Ibinenta namin upang makapagbigay kami ng offering para sa bagong simbahan na itatayo para sa Diyos." Hindi mapigil ng misyonero ang kanyang luha ng kanyang mapagtanto ang tindi ng pagsasakripisyong ginawa ng buong pamilya. Sa ikalawang Korinto Kapitulo 8, inilahad ni Pablo ang halimbawa ng iglesia sa Macedonia upang ituro ang prinsipyo ng tunay na pagtatapat. Nabuhay ang mga Kristiyano sa Macedonia sa matinding kahirapan at naharap sa pag-uusig dahil sa paniniwala sa Panginoong Hesus. Marami ang mga nasa ilalim ng ganitong katayuan ang kikilos na pangalagaan ang sariling kapakanan, subalit hindi ang mga taga-Macedonia. Ang katapatan ng mga taga-Macedonia ang nagtuturo sa atin ng mga sumusunod na prinsipyo. Una, ang makamundong limitasyon ay hindi nangangahulugan ng espiritual na limitasyon. Mahusay na nagtuturo ang halimbawa ng taga-Macedonia ng isang mahalagang aral sa mga nasa iglesyag tinawagan upang maglingkod sa Panginoon sa sitwasyon ng kasalatan.
Tingnan natin ang ating kondisyon at tanungin ang sarili. Ano ang maibibigay natin sa Panginoon sa pagiging mahirap? Sa pagiging mahirap natin, makapagbibigay pa rin ba tayo sa Panginoon? Maaring dumaranas ang ilang tao ng pagsubok at mga hamon sa pananalapi, subalit ang matibay na halimbawa ng mga taga-Macedonia ang nagpapatahimik sa ating mga pagdadahilan hanggang sa mapilitan tayong ipagtapat na dahil sa ating pagkamakasarili at pangangalaga sa sariling kapakanan, ay nahahadlangan ang ating malayang pagbibigay sa gawain ng Diyos. Ikalawa, naunawaan nila ang dakilang kaloob ng biyaya ng Diyos. Likas tayong makasarili at walang kakayahang magbigay ng sagana. Upang makapagbigay ng malaya sa gawain ng Diyos, kailangan masumpungan natin ang biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang pagkaunawa sa kanyang sakripisyo sa krus para sa atin ang kikilos sa hindi nakikitang kwerdas ng puso at tutunawin ang pagkamakasariling naninirahan sa atin. Panawagan. Masusumpungan ang lihim ng tunay na pagbibigay sa pagbibigay ng ating sarili sa Diyos. Kapag naging pag-aari ni Kristo ang ating puso, nagiging pag-aari rin niya ang ating mga wallet at mga imbakan ng salapi. Mayroon tayong mabuting halimbawang susundan, kaya ang kailangan nating gawin ay pumaroon sa presensya ng Diyos, at bibigyan niya tayo ng kalakasan at kakayahan upang gawin ang nararapat gawin. May bagong katrabaho na nagsabi, hindi ako sanay magsalita sa harap ng iba. Huwag lang basta sagutin ng okay lang yan. Mas mainam kung sabihin mo, walang problema, dahan-dahan ka lang. Makikinig ako ng maigi. Ang ganitong sagot ay nakakagaan ng loob at nagpapakita ng paghanap. Kapag pinuri ka ng katrabaho, Mute po mga kapatid. Sige, dako na po tayo sa ating conference stewardship. Sir Joey, kayo na po. Nakamute po kayo, sir. Ayan, okay. Malilim po ba? Happy good first morning. A snare of Satan. Councils on Stewardship 235. Po yung ating babasahin. Simulan ko na po. Many times when the Lord has opened the way for brethren to handle their means to advance His cause, the agents of Satan have presented some enterprise by which they were positive and the brethren could double their means. They take the bait. Their money is invested in the cause, and frequently themselves never receive a dollar. Brethren, remember the cause. And when you have means at your command, lay up for yourselves a good foundation against the time to come, that you may lay hold on eternal life. Jesus, for your sakes, became poor, that you through his poverty might be made rich in heaven, in heavenly treasure. What will you give for Jesus, who has given all for you? Yan po mga kapatid ang ating babasahin sa umaga ito. Happy God first morning. Thank you po, Sir Joey. Tayo po ay dadako po na sa ating panalangin, silent prayer. Paki-unmute po yung ating mga cellphone po. After po ng silent prayer po natin, ay pangungunahan po tayo ni Brother Leo Cinco sa adoration and confession. And then sa supplication and thanksgiving po ay pangunahan po tayo ni Brother Kim de Magnaong. Amen po mga kapatid. Andali lang, buksan ko lang ang camera ko. Yung ating councils on stewardship, naging reading na lang ano.
dati ay mayroon niyang dinidiscuss yan eh. Ewan ko pa bakit na convert. Naging reading na lang. At ayan ano. Tapos yung mga comment na nawala na rin ng oras sa pagbabasa ng mga comment ng mga sa Facebook. Nagbabago talaga ng panahon ano po. Di bale, one time babalik natin unti-unti yan. Ba't tayo bumukas ng camera ko? Anyway, habang nahihintay natin umikot yan, magbasa tayo ng ating Councils on Stewardship. Kaunting ano lang, kaunting, maiksi lang ito eh. Kaunting wrap up lang. Ayan. Title ay ano to? A Snare of Satan. Ayan ano po. Ay, bumukas ng camera ko. Ano nangyayari dito? Sige po, sabi dito ay English pa rin yung bitag. Ito yung bitag ni Satanas. No? Grabe, pagka alam natin may bitag, pupunta ba tayo mga kapatid? Dapat ay hindi ano? Dapat ay hindi. Ano ba yan? Ay, bumukas ng aking camera. Kulay black na yung screen ko tuloy. Sige. So sabi dito may bitag si Satanas sa pamamagitan ng mga negosyo. Yan. Sa mga magbabalak magka-negosyo, may bitag si Satan. Ayun na nga, nag-error na yung camera ko. May bitag daw si Satan sa mga atin sa pamamagitan ng mga negosyo. Paano kaya nagkaroon ng bitag ano po sa mga negosyo? Kung aking iisipin bago ko basahin itong lesson na ito, may marami talaga. Una, yung oras mo. Sa gustuhan mo wag malugi, sa gustuhan mo lumago yung negosyo mo. Eh, mauubos yung oras mo, mapaka-focus ka na lamang sa iyong negosyo. So, buti na lang ako, hindi ko pinagpapalit yung oras sa ministry sa negosyo. No? Kasi sabi ko nga, kung ako yung magpo-focus na sa negosyo ba, siguro malaki na yung tindahan ko ngayon. Ayun, di ba? Yan ang bumukas na. Siguro yayaman na ako kasi nakikita ko yung paglago eh. Sa negosyo ko pagka unti-unting paglago, kahit na minimum lang yung oras na binibigay ko doon. Ano? So yan ang isang nakikita kong panganib o bitag. Maubos yung ating oras. Ano po? Sa tuwing binubuksan ng Diyos ang daan upang magamit ang ating kayamanan sa kanyang gawain, agad na nag-aalok si Satan ng mga oportunidad para sa madaling kita. Yan. Gaya na sinabi kanina, no? May ginto daw, sabi ni Pastor Jerry. At mabilis na matatapos ang gawain ng Panginoon. Sabi lang nila yun, ano? Nag-away-away na, hindi pa nga nahuhukay yung ginto. Ano po? So ito, sabi dito, madalas ang mga ito ay mukhang magaganda sa simula. Ayan. Pero nauuwi sa kabiguan, hindi lang sa pera, kundi sa pananampalataya. Kaya yung mga mabilisang kita, mabilisang pagyaman, ito ay kailanman ay delikado. No? Walang maganda rito. Number 2, pagkatiwala sa mabilisang pagyaman. Ito na, binanggit na ay mabilisang pagyaman na naman. Ano? Kaya dapat huwag tayo maghahangad ng mabilisang pagyaman. Loto, yan, ano po. Dati sweepstakes, meron pa, no? Nililin lang daw ng ilan. Ang ilan na maaari silang kumita ng malaki at saka na lamang magbibigay sa gawain ng Diyos. Ngunit madalas ay hindi ito nangyayari. Kita mo nga. Ano lang ito, panlilito ni Satan, ano? So, naiiwan na walang naibabahagi sa Diyos at minsan pati sila ay nawawalan. Kaya wag tayo dapat mag-invest sa mga malalaking pangako na ganito, no? Malalaking pangako. Mga kapa. Kapa ba yun? Sa Bisaya, sa Mindanao nag-umpisa yun, ang alam ko. Si Jesus bilang pinakadakilang nagbigay. Ayan, ano, tingnan natin ito. Ibinigay ni Kristo ang lahat. Iniwan niya ang kayamanan ng langit. Ayan, ano, na naging mahirap para sa atin. Ano po? Ngunit maraming tao ang nag-aatubiling magbigay mula sa kanilang kabutihan. So, ayan, sa 2 Corinto 8 verse 9. Sa mas mapanatiling mahalaga ang walang hanggang yaman. Ano ibig sabihin ito? Paalala sa atin ang Bible na magsipag-impok ng mabuting pundasyon para sa panahong darating. So, ang tunay na yaman ay hindi sa lupa, kundi sa buhay na walang hanggan. So, yun na po, uulitin natin ang pagyaman sa lupa ay hindi masama, pero huwag iwasan natin mabilis ang pagyaman dahil ito ay mali. Kahit dapat kung ikaw ay umangat ang iyong buhay, huwag mong kakalimutan ng Diyos. Unahin mo pa rin siya. Ano po? At siyempre dapat ang tunay, ang pinupoint dito sa lesson na ito,
tunay na kayamanan ay sa langit, hindi sa lupa. Ano po? Kaya dapat huwag natin i-ignore yan. Ano? Kasi dito sa lupa, hindi naman, actually, yung pagyaman na hindi naman talaga kailangan. Ano? Basta't meron kang sapat na pagkukunan ng iyong mga basic needs, okay na yun eh. Okay na sana yun. Huwag na yung super milyonaryo, bilyonaryo. Magiging ano lang yan, magiging threat sa iyong kaligtasan, mga kapatid. Ano? Sa dito may mga tanong tayo dito na pwede natin sagutin. Number 1, ako ba ay alerto sa mga bitag ni Satanas? Ayan na nagpapanggap bilang magandang negosyo. Naku po. Minsan kasi tayo na nabibitag talaga tayo sa ganyan, lalo't wala tayo, no? Ipapangutang pa yan para lamang i-invest, ano? Number 2, naantala ko na ba ang pagbibigay sa gawain ng Diyos dahil gusto ko munang yumaman? Ayan, hindi ka muna nag-tithes, hindi ka muna nag-offering dahil gusto mo yumaman. Inano mo muna. Itinaya mo muna sa ending. Naku po, sugal yan mga kapatid. Ano wag? No, number 3, naunuan ko ba talaga ang sakripisyo ni Jesus para sa akin? Ito ang napakabigat. Ano po? Seryosong tanong mga kapatid. Naunawaan ba natin ang sacrifice ni Jesus para sa bawat isa sa atin? Kung yes ang sagot natin mga kapatid, huwag natin dapat hayaang ma-delay ang gawain. Tayo ay matutong isipin at tanggapin yung panahon na ito ay malapit na matapos ang pagdating ang mundo na ito at kailangan nating makisangkot sa gawain ni Jesus. Ano? Number last na to, mas ginusto ko bang ang kita sa mundo kaysa sa gantimpala ng langit? Mas gugustuhin ba natin yung kita sa mundo kaysa sa gantimpala ng langit? Dapat ay hindi. Ano po mga kapatid? Dapat ay hindi kasi yan ay ba't gano'n? Nala pala ang camera. Ayan ano. Dapat yan ay hindi kasi ang gantimpala ng langit ay walang hanggan mga kapatidan po, walang hanggan. At ang mabilis ang kung sasummarize natin sa ilang pangusap lesson na ito, ang mabilis ang pagyaman ay talagang hindi maganda. At ang tunay na kayamanan ay sa langit. At wag natin isipin na gamitin yung ating handog sa Panginoon at ikapo para sa pagyaman. Napakaganda ng lesson. At dito pa lang kanina sa testimony ni Ma'am, yung babaeng isang nag-testimony, yung sinabihan niya yung hindi nag-o-offering. Actually, hindi sinabihan, kundi gusto niyang share, gusto niyang tulungan yung kapatid, pero nag-response naman na maganda. Nag-touch and offering na. Kaya lang dapat dinagdagan niya yung kanyang education na ginawa. Baka mamaya hinati yung tights and offering na kung yung tights ginawang kinat sa gitna para maging offering yung kalahati. Yun ay isang malaking pagkakasala, nakakala niya okay lang. So maganda talaga yung stewardship education na ituturo sa kapatiran. Ano po? Ayan, sige po, yan ang ating lesson sa umaga nito. At sabi ni Nanay Risa, salamat sa Diyos, Pastor Nelson, sa tamang pagtuturo sa malinis na gawain at mapagkukunan ng kabuhayan para tayo di mapahamak at di mapalayo sa pag-ibig at pagtatapat sa Panginoon. Praise the Lord. Ano po? Sa lahat ng bagay may tamang paraan. Kaya itong Counsels on Stewardship, ngayon ko lang naranasan. Napakaganda pala itong libro na to. Dati isa to sa kinaiinisan ko. Ngayon maganda pala. Kalain mo nga naman. Kasi pagka sinabing stewardship, dati ang isip ko pera talaga. Hindi mga kapatid, karakter talaga ito. Mababago yung ating karakter. Kaya sa mga narito ngayon at patuloy na dumadalo sa God First Morning, dapat nababago na yung karakter natin. Nagiging mapagbigay tayo kasi yan ang espiritu ng langit. Yung mapagbigay. Po. At tayo manalangin mga kapatid, sama natin ang bawat isa sa ating mga prayer request. Yung ating mga commitment cards, yung mga pangalan. 30 seconds silent prayer and then tutuloy ko po. Let us pray mga kapatid.
Okay po, tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising sa panibagong buhay. Salamat sa pag-asa na kami bilang kami patuloy na umaattend sa God First Morning. Ang tunay na biyaya na aming matutunan ay ang pagbabago ng aming karakter. Tulungan nyo kami sa bawat sandali ng panlilang ni Satan ay aming makita ng mabilis at hindi kami mahulog dito. Salamat sa pag-unawa na ang mabilisang pagyaman ay isang bitag ni Satan at ito ay hindi naman dapat patulan. At ang aming panalangin ay patuloy na samahan kami na ang aming unti-unting pagyaman dyan sa kalangitan ay aming magawa sa pamamagitan ng pagbabago ng aming karakter, pagiging mapagbigay, maalis ang aming pagiging madamot, pagiging masipag sa gawain, patuloy na pag-connect po sa inyo sapagkat ang hindi pag-connect po sa inyo ay isang malaking kamalian. Sapagkat dyan sa langit na bayan ay patuloy kaming nakakonect po sa inyo sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat sandali. Maraming salamat po Ama sa inyong pagmamahal. Ramdam po namin ang inyong pag-ibig sa bawat umaga. Sa umaga na ito, narito ang aming mga kapatiran. Kami may mga personal na kahilingan para sa aming mga sarili, sa aming kabuhayan, sa aming kalusugan ng mga buong pamilya, at ang aming pinagkakakitaan, ang aming mga kaibigan na may sakit, ang kapatiran ng iglesia, ang gawain ng iglesia o dakilang Diyos. Sama-sama namin ito inilalapit sa inyo na kayo nawa ang manguna sa amin upang ang aming paglalakbay sa madilim na lupa na ito ay magkaroon ng liwanag kasama po kayo. Aming panalangin ang sambayan ni Ma'am Nora kasama ng kanyang anak na si Brother Leonard, patuloy na kalakasan ang igawad sa buong pamilya at patuloy na kaliwanagan ang kanilang maunawaan. At kaya din dalangin namin ng sambayan ni Nanay Nerissa sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganyan na rin si Liwayway at si Romnick Erilia, ganyan din si Veronica at ang buong pamilya. Patuloy na kalusog na pangatawan, physical at spiritual ang aming panalangin para sa bawat isa. Ganyan din ang sambayan ni Ate Revi at ng buong San Leonardo Church. Samahan po sila araw-araw sa kanilang pamumuhay doon bilang isang matatag na iglesia na inyo itinayo. Ang mga kapatiran naman dito ay patuloy na manampalataya at patuloy na makita ang liwanag na inyo binibigay sa kanila at patuloy na maging matatag sa bawat pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Shirley Rosa Cinto kasama ng kanyang buong pamilya. Ang sambayan ni Ma'am Femi kasama na si Casey, si Doc Duben, ganyan din ang kanyang mga anak sa malayo, sila Pangga at ang kanyang mga apo. Hangga is pupils, parents, and teachers ay patuloy niyo pong pagpalain ng malusog na pangatawan at ngayon din magamit patuloy sa kanilang gawain sa pagtuturo. Ngayon din ang sambayan ni Ate Sally Sanchez at ang kanyang mga mahal sa buhay, ang sambayan din ni Ate Mitch at ang kanyang mga anak sa malayo. Ngayon din ang sambayan ni Sister Rose Cris Encarnado, patuloy na rin ang kagiailingan para sa may mga karamdaman at kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon din ang sambayan ni Sister Des Flores, si Sister Helen de la Cruz Marliari, ang kalusugan din ni Doc Partida at ang kanyang buong pamilya at patuloy na kagalingan ni Sister Mel Bayenson. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Maricel Velasquez, si Ate Bebe at ang kanyang pamilya, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang kalusugan at ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ang dalangin namin patuloy sa pamilya ni Nas at sambayan ni Kuya Edgar, kay Ate Christy Estabilio, Sister Wilma Fernandez, ngayon din Sister Teresita Tyret Reyes, Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan, Sister Dang de la Cruz, Sister Elizabeth Erese, ngayon din ang sambayan Sister Vicky Jimenez kasama ng kanyang personal prayer request, Sister Aurelia Melihor kasama ng kanyang buong pamilya, Sister Belinda Salvania kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, kalusugan ng kanilang panalangin para sa bawat araw at ang sambayan ng bawat isa na narito ngayon. Hindi namin nababasa ang kanilang mga pangalan, ngunit nababasa niyo po ang kanalaman ng kanilang mga puso. O dakilan Diyos, dinggin po ang aming sama-samang panalangin. Ipagkaloob sa amin ang pinakamabuti para sa amin ayon sa iyong kalooban at hindi nang sa aming kagustuhan. Maraming salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Amen mga kapatid. God first morning po sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors. Ang araw ngayon ay Martes. Ang bilis ng araw talaga, no? Bukas Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabat na naman, ano? Ganyan kabilis ang umikot ang oras. Ganyan kabilis umandar ang mundo. Umikot ang mundo. Ganyan kabilis matatapos ang sanlibutan na ito. Kaya mga kapatid, patuloy na payo sa atin sa umaga na ito. Huwag nawa tayong masumpungan, hindi tapat. Kaya maganda tayo maging tapat, nakatiwala mga kapatid. Ano? Tapat, nakatiwala, connected kay Jesus sa bawat umaga. Ayan, sa mga hindi ko nabanggit kanina sa background, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa mga nag-share, salamat din po. At sa patuloy na sumusubaybay, invited ulit tayo ni Jesus sa umaga na ito, sa bukas ng umaga. At sa mga nag-response, maraming salamat. Appreciate na yung response po. Mr. Sweetie, Ate Mitch, Nanay Nerissa, at sa iba pa, alam ko may ginagawa kayo dyan. Sige, okay lang, tuloy nyo lang. At alam ko nandiyan kayo, no? Hanggang bukas po ulit, mga kapatid. God first morning po sa ating lahat. Yan, Ate Reby, yan. Salamat po. Yung Ate Reby, hindi ko na naibigay yung sobre mo na dito sa akin. Nakalimutan ko na. Pambira. Di bali yan. Kasi nakatabi naman ito, ano, Ate Reby. Sige po, bukas po muli. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have desire.